Chapter 68. Sinasabi ng tigapagsalita na ang Helian Tournament ng Imperyong Helios. Ito ay isang paligsahan kung saan nagtitipon-tipon ang mga natatanging individual mula sa bawat bansa upang magtunggalian. Mabilis na napagpapasyahan ang mga laban ng ilang mahuhusay na kalahok na namumukod-tangi. Matapos magtapos ng mabilisan ang round of 16, nagsimula na ang quarterfinals. Si Damian Haxen ay hindi mapigilan. Pasok na siya sa semifinals. Ang mismong susunod na laban. Nakangiting sinasabi ni Michael na gaya ng inaasahan. Kahanga-hanga siya, Damian. Sinasabi ni Victor na mahusay ang kanyang ginawa, batang Panginoon. Napalingon naman sila Damian sa arena. At sinasabi ni Michael na tinapos din ng lalaking yun ang kanyang kalaban sa isang atake. Sinasabi ng tigapagsalita na isa na namang mabilis na tagumpay. Pasok na si Joshua sa semifinals. Napapatanong at sa isip-isip ni Damian kung kasama rin ba sa semifinals ang lalaking yan. Wala siyang kahit anong combat sense, pero kabilang siya sa high class. Nakakapagtaka. May lumapit kay Damian at sinasabi nito na Sir Damian. Matagal-tagal na rin. Kumusta naman siya? Nagtataka sila, at tinatanong ni Michael na si Sengre yun, di ba? Kilala niya ba siya? Nagtataka na sumagot si Damian at sinasabi nito na hindi, wala siyang kilalang tao na may ganyang pangalan. Tinanggal na nito ang kanyang maskara at sinasabi nito na siya ito, Sir Damian. Ito pala si Agnes at batid pa nito na huwag siyang maingay. Lihim lang na narito siya. Tinatanong ni Damian kung ano ang ginagawa niya. Bakit niya ibinubunyag ang sarili niya kung sikreto ito? Sinasabi ni Agnes na kasalukuyan siyang nagsasagawa ng lihim na pagsasanay. Kaya gusto niyang subukan ang sarili niyang laban sa iba't ibang uri ng malalakas na kalaban. Kaya naman nag-leave of absence siya at gumamit ng alias. Mapapahamak siya ng malala kapag nalaman ito ng simbahan, kaya pakiusap, ilihim niya ito. Napapatanong si Victor kung may namumuong pag-ibig na ba? At nagtataka naman si Michael kung sino ito. Tinatanong ni Damian kay Agnes kung ayos lang ba na ibunyag niya sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan? Kung iisipin, dapat sana ay dumaan siya sa simbahan, pero hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon. Pumunta sila sa simbahan ng sabay pagkatapos ng tournament. Kailangan niyang kunin ang premyo niya. Nagulat naman dito si Agnes at sinasabi nito na magkasama sila pupunta. Sinasabi ni Damian na oo, sinabi niyang siya mismo ang maghahatid sa kanya noon. Namumula at nauutal na sinasabi ni Agnes na naiintindihan niya. Nagtaka naman si Damian sa reaksyon dito ni Agnes, at bigla ito nagsuot ng mask. Sinasabi ng tigapagsalita na mangyaring maghanda para sa susunod na laban. Sinasabi ni Agnes na siya na. Babalik na siya. Napakunot ng mga mata si Damian at sinasabi nito na sige. Pumasok na si Agnes sa arena, at sa isip-isip nito na talagang nagyayaya siyang makipag-date, di ba? Nasa ilalim ng isang napakalaking maling akala si Agnes. Sinasabi ng tigapagsalita na ang huling laban ng quarterfinals. Isang pagtutuos sa pagitan ng dalawang Imperatress. Si Sengre laban kay Athene. Sinasabi ni Athene na nakabalot ng husto ang mukha niya. Hindi ba nakakasakal sa pakiramdam? Nakababagot sa sobrang katahimikan. Nabawasan ng puntos. Sa isip-isip ni Agnes na inaya pa nga siya ni Sir Damian na lumabas. Hindi siya pwedeng hayaang magmukha siyang kaawa-awa. Makarating man lang siya sa semifinals. Nilabas na ni Athene ang kanyang spear at sinasabi nito na yung tipo bang gumagamit ng katawan para sa pakikipag-usap. Hindi masama. 20 puntos. Sa isip-isip ni Damian na isang estilo ng pakikipaglaban na nakatuon sa mga sipa, na binago upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil dyan, kahit siya ay hindi siya nakilala. Sumugod na ang dalawa at sinasabi ng tigapagsalita na nagsimula na ang laban. Una nang umatake si Athene, at mabilis lang naman iniiwasan ito ni Agnes sa kanyang mabilis na footwork.
Nakangiting sinasabi ni Athene na magaling siyang umiwas. 5 puntos. Una nang nakatama si Agnes, kaso naharangan naman ito ni Athene gamit ang kanyang spear, at tumalsik ito. At sinasabi ni Athene na may karagdagan 5 puntos. Mabilis na gumanti ng pag-atake si Athene, at buti na lang naiwasan ito ni Agnes. Sinasabi ni Athene na kapag nabigo siyang harangan ito, mababawasan siya ng 10 puntos. Sa isip-isip ni Damian na hindi niya ginagamit ang banal na kapangyarihan upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, at ito ang pumipigil sa kanya. Gayunpaman, kahanga-hanga ang pag-abot sa antas na yun gamit lamang ang purong lakas ng katawan. Hindi pa ring makatama si Athene at sinasabi nito na nakakadismaya naman. Gaya ng inaasahan, iyon lang ang tanging dapat abangan. Tinatanong ni Agnes kung si Damian Haxon ba ang inaabangan niya. Umatake na ito at nanglaki ang mga mata ni Athene sa gulat. At napapatanong ito kung sino siya. Mayroon siyang natatanging katangian ng mana, hindi ba? 10 puntos. Matalim ang titig ni Agnes at sinasabi nito na ang bibig niya na yan. Sobrang maingay. Sa isip-isip ni Damian na talagang lumakas na siya kumpara noong huling beses. Pero, ang kalaban niya ay hindi basta-basta matatalo habang pinipigilan niya ang kanyang banal na kapangyarihan. Hindi. Kahit ilabas pa niya ang kanyang stigmata, hindi pa rin siya mananalo. Sinasabi ni Athene na hindi niya alam ang mga dahilan niya, pero bakit hindi niya nalang ilabas yan ngayon? Ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi niya siya matatalo ng ganito. Habang pinipigilan ni Agnes ang spear ni Athene, at napaisip ito na tama siya. Medyo malakas ang knight na ito. Ngunit kung kumalat ang balita na sumali ang isang miyembro ng simbahan sa isang paligsahan para sa sariling kapakinabangan, maaari siyang itiwalag ng kanyang guro o kaya ay bugbugin hanggang sa mamatay. Kaya mananalo siya gamit lang ang mga pangunahing kaalaman. Sinasabi ni Athene na sa tingin niya, wala siyang planong seryosohin ito. Kung gayon, tapusin na nila ito ngayon. Nagpakawala ito ng malapulang kidlat, at sinasabi nito na -10 points siya sa kanya. Namuti naman ang mga mata ni Agnes dahil sa atake na yon. Sa isip-isip ni Damian na gaya ng inaasahan. Ganito ito magtatapos. Sinasabi ni Athene sa kabuuang puntos, 42 puntos. Nabigo siya. Sinasabi ng tigapagsalita na ang nanalo ay si Athene. Pasok na siya sa semifinals. Napatingin ito kay Damian at sinasabi nito na sa wakas ay maghaharap na sila, Damian Haxon. Ang lalaking tinukoy ng kanyang ama. Ngayon, oras na para bigyan siya ng marka. Chapter 69. Sinasabi ng tigapagsalita na ipinakikilala ang unang laban ng prestihiyosong semifinals. Ang emperador ng espada na may lakas na Herculean, si Jelizua Herbo. Sa isip-isip ni Jelizua na ang kabalyerong nagtapos sa bawat laban sa isang hampas lamang. At batid pa ng tigapagsalita na ang kanyang kalaban ay si Javier Joshua ng one-hit kill Swift Sword. At sa isip-isip pa ni Jelizua na talagang mabilis ang kanyang matalas na espada, ngunit matapos siyang panuorin, nasanay na ang kanyang mga mata rito. Hindi niya hahayaang mapabagsak siya sa isang tama lang gaya ng iba. Sinasabi ng tigapagsalita na umpisahan na ang laban. Bigla na lang umatake si Joshua, at hindi naman ito namalaya ni Jelizua at sa isip-isip nito na kumpara sa huling laban. Sa isang kisap mata napugutan na ito ng kanyang ulo. Wala naman ekspresyon si Joshua at sinasabi nito na hindi pa. Hindi pa sapat. Kaunti na lang. At tinaas nito ang kanyang espada at sinasabi nito na dugo para sa imperyo. Hindi. Para masiyahan ang taong yon. Dugo para sa imperyo. Sa seremonya para sa nagwagi, pupugutan niya siya ng ulo. Isa na lang na hakbang ang natitira. Sinasabi ng tigapagsalita na isang laban na lang ang natitira bago ang finals ng prestihiyosong torneo. Sumisigaw at sinasabi ni Michael na siguraduhin nilang ipaghiganti ang kanilang sister-in-law. Good luck! At sinasabi ni Victor na tagumpay at pag-ibig.
Mahal sila ng Viscount Batang Panginoon. Napakunot ng mga mata si Damian at sinasabi nito na ano ang pinagsasabi nila. Sinasabi ng tigapagsalita na ipinakikilala ang hindi pa natatalong kabalyero, na ni minsan ay hindi pa humugat ng sandata. Walang iba kundi si Damian Haxon. Nadidismaya at tinatanong ni Athena kung paano niya nagawang humakbang sa entablado ng mas huli kaysa sa kanya. -10 points. Sinasabi ni Damian na ano? Tungkol saan yan? Sinasabi ni Athena na nasasabi niya lang yun. Oo nga pala, nagsasabi ba talaga ng totoo ang mga kaibigan niya? Tinatanong ni Damian kung tungkol saan. Sinasabi ni Athena na sister-in-law daw nila si Sengra. Sinasabi ni Damian na iniiwasan niyang sagutin ang mga tanong ng iba, pero umaasa siya ng sagot para sa sarili niya. Sinasabi ni Athena na hindi niya pala ito itinatanggi. Sinasabi ni Damian na isipin niya na lang ang gusto niyang isipin. Nilabas na ni Athena ang kanyang spear, at sinasabi nito na hindi naman yan makakaapekto sa score niya. Ang mahalaga ay ang kanyang kakayahan. Nakangiting sinasabi ni Damian na kaya pala, sinusukat niya ang skill niya. Binibilangan ba siya ng anak ng Mercenary King? Sinasabi ni Athena na kaya pala, nakuha niya na. Hindi niya alam kung paano niya nalaman. Pero gawin nilang magaan lang ang usapan. Gagamitin niya ang 20% ng kanyang lakas. Mabilis na itong sumugod at ginamit nito ang Dragon Tail. Pinagmasdan lang ito ni Damian at hindi ito gumagalaw sa kanyang kinakatayuan. Sinasabi ng tigapagsalita na agad na tumama ang kidlat sa simula pa lang. Magiging kapanapanabik ang labanang ito. Napaatras naman si Damian bago ito tumama sa kanya. Tinatanong ni Athena kung hindi niya pa rin babubunutin ang kanyang sandata laban sa kanya. Ang fighting spirit na yan ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na 10 puntos. Kung gayon, itaas nila ito sa 40%. Madali lang naman naiiwasan ni Damian ang lahat ng kanyang pag-atake, at tumaas pa ang binibigay nitong lakas at umabot na ito sa 40%. At binigyan niya ito ng dagdag na 10 puntos. At 60 puntos. At hindi naman niya namamalayan na malapit na si Damian sa kanya, at naglapit na ang kanilang mga mukha, at sinasabi ni Damian na hindi sapat ang kanyang lakas para suriin siya. Bigla ito nagpakawala ng pulang kidlat at mabilis na napaatras si Damian. Sinasabi ng tigapagsalita na patuloy na pinaglalaroan ni Damian Haxon si Athena ng walang sandata. Sinasabi ni Joshua na sa susunod na round ng finals, kahit sino pa ang manalo, pareho silang halimaw. Sinasabi ni Athena na 80 puntos. Para ipagdiwang ang mataas na score, may ipapakita siya sa kanyang maganda. Nagpalabas si Athena ng Dragon Thunder. Sa isip-isip ni Damian na mukhang delikado yan. Sinasabi ni Athena na matagal niya na gustong makilala siya mula noong napakaganda ng mga sinabi ng kanyang ama, tungkol sa kanya. At siya yung klase ng tao na hindi naniniwala sa anumang bagay na hindi niya pa nakikita gamit ang sarili niyang mga mata. Ito na ang kanyang final score. Tingnan nila kung kaya niya ring tiisin ito gamit lang ang mga hubad na kamay. Nanlaki ang mga mata ni Agnes at sa isip-isip nito na hindi ito maihahambing sa kidlat na tumama sa kanya. Pinakawala na ni Athena ang kanyang atake na Thunder Dragon's Extinguishing Breath, patungo kay Damian. Ang lahat naman ay bakas ang kanilang mga pangamba at pagkamangha sa kanilang nasasaksihan na laban. Nakatayo lang si Damian at sinasabi nito na dahil ganyan kat hindi ang pag-atake niya sa kanya, may ipapakita rin siya sa kanya. Ang kanyang sariling teknik na mana cultivation. Ito ang Limitless Harmony Art. First ring. Nanlaki ang mga mata ni Athena, at sa isang kisap mata, nakalapit na agad dito si Damian sa kanya. At tinatanong ni Damian kung ilang puntos ito ngayon. Hinawakan ni Damian ang kanyang mukha at binalibag niya ito sa pader ng arena. Namuti na ang kanyang mga mata at sinasabi nito na 100 puntos. Ito ay perfect points. Natalo siya. Napangiti naman dito si Damian. Sinasabi ng tigapagsalita na ang nanalo ay si Damian Haxon.
Ngayon, tutuloy na siya sa finals. Magsisimula na ang matagal na inaantay na final match, pagkatapos ng 10 minutong break. Inabot ni Damian ang kanyang kamay, at sinasabi nito na narinig niya na siya ang pinahahalagahan ng higit sa lahat ng matanda, sa kanyang mga anak. Hindi naman siguro lulusab sa bahay niya ang grupo ng mga upahang sundalo dahil lang sa pambubuli niya sa anak niyang babae, di ba? Sana ipadala niya ang gantimpala sa pamamagitan ng delivery. Bigla naman natakot si Damian dito, at humingi agad ito ng paumanhin. Sinasabi ni Athene na ganoon ba ang hitsura ng ama niya sa paningin nila, Sir Damian? -1 points. Hindi sakop ng Fafnir Mercenary Corps ang Haxen Viscounty. Sinasabi ni Damian na nakakagaan ng loob yan. Sinasabi ni Athene na pagkatapos, ibibigay niya sa kanya ang gantimpala para sa perpektong marka. Tatanggapin niya ba ito? Sinasabi ni Damian na hindi niya tatanggihan ang gantimpala. Ano ito? Sinasabi ni Athene na siya ito, si Athene Hopper. Napakunot ng mga mata si Damian at sinasabi nito na ano? Sinasabi ni Athene na kung magkakaroon sila ng anak, walang magiging problema kung siya ang magiging susunod na Mercenary King. Sinasabi ni Damian na teka lang, ano ang sinasabi niya? Sinasabi ni Athene na magpakasal na sila. Damian Haxon.